Samantala, pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-institutionalize sa e-travel information system. Isang technical working group naman ang naatasang pagbutihin pa ang e-travel system. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mas mapapadali na ang biyahe ng lahat ng inbound at outbound international passengers maging ang crew members. Yan ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-institutionalize ng Electronic Travel Information System. Sa bisa ng Administrative Order No. 24 na pinirmahan ng Pangulo noong August 27, nakasaad na magsisilbing one-stop electronic travel declaration ng pamahalaan ang e-travel system sa lahat ng mga biyahe na parating at paalis ng Pilipinas. Magbibigay daan din ito para sa maayos na border control, health surveillance at para epesyenteng maipatupad ang travel-related procedures. Kasunod niyan, isang technical working group ang bubuuin na siyang naatasang magsagawa ng mga hakbang para mas mapabuti pa ang e-travel system. Pangungunahan ito ng DICT habang co-chair ang Immigration Bureau. Kabibilangan din ito ng DOT, DMW, DOTR, BOQ at BOC. Inatasan naman ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa TWG para sa maayos na implementasyon ng AO24. Kukunin sa kasalukuyang pondo ng mga ahensyang miyembro ng TWG ang gagastusin sa implementasyon ng naturang kautusan. 2022 nang ilunsad ng pamahalaan ang e-travel na layong makapagbigay ng convenience sa mga inbound at outbound passenger sa pamamagitan ng pag-streamline sa data collection processes. Target din itong makapanghikayat pa ng mas maraming turista sa bansa. Agad na magkakabisa ang AO24 oras na mailathala sa Official Gazette at sa pahayagang may general circulation. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.